There's joy in power. Kasi parang ganun pumupunta taas. So, may iba ba bang ibibigay na kasayahan sa'yo? Your influence para sa posisyon, para lalong makatulong? Sa akin, no, I think na helping is just the factor. It's not the power, but the reach na kaya mong itulong. Kasi syempre kami, tumutulong kami before sa Buanga, Iloilo, kasi contractor nga kami. So, hindi kami nakakatulong kami here in Pasig, but it's not focused. Parang we go around sa iba-ibang, kung saan kami may project, yung kami nagbababa ng medical missions, balik eskwela programs, tumutulong kami mga wheelchairs. And then 2 years ago, sabi ko sa asawa ko, baka pwede magbigay tayo ng wheelchair, quad cane, yung mga medical equipment. Naging maayos naman. Kasi we coursed it through barangay captains, yung mga konsihal ng Pasig. Sila yung namimigay kasi sila yung nakakaalam sa constituents. And then, sabi ko, pangarap ko magkaroon ng medical mission, which is nagawa namin. Dapat nung birthday ko last year, ng November, pero mas napaaga siya. May pa lang nagbaba kami ng medical mission. So yung reach sa tao, na alam mong kailangan na kailangan nila ng tulong, parang yun yung nakakapag, move pa rin para sa amin na to move forward, to keep going what we're doing. Ang swerte naman, mapofocus na sa Pasig yung ginagawa niyo nationwide. Yes po. AJ, follow-up lang kay Sarah. Kasi kilala na namin si Ara. Actually, pagiging public servant niya, ginagawa niya ito kahit wala siya sa politika. One classic example niya dito, ang pagtulong niya sa veteran actors na si Deborah Sue, na pati yung bahay niya, yung condo niya, pinatitira niya doon, nagbibigay ng groceries and iba pa. So marami na yung ginagawa, marami niyang tinutulungan. Ngayon ka lang namin nakilala, Sarah. So we know for a fact that you are a very, very successful businesswoman. Can you give us a little background about yourself, more, para makilala ka namin? Okay, so I am Cesara Rowena Vizcaya, or fondly known as Ate Sara. I grew up in the United Kingdom. Yes, I grew up in the United Kingdom. I studied there until I was third year high school. Then my parents, dito na kami pinaaral sa Philippines so we could adapt to Filipino culture. And doon pa lang, bata pa lang ako, every Christmas, namimigay kami sa mga less fortunate than us. Kasi kahit middle class kami, syempre parang pasasalamat sa blessings for the whole year ng magulang ko, which I have carried through nung nag-asawa na ako. Kasi ang bili ng daddy ko, kumita ka, kahit konti, matuto ka mag-share. And wala namang mawawala sa amin. Actually, napansin namin, kung nag-share kami, mas malaki yung bumabalik sa amin. So, yun. We just continued what my parents started. No? Contractor din daddy ko. Lihiti mo akong taga-Pasig, Bangbang, etong barangay na to. Father ko was a former kagawad noong 1970s. So, tatlo kami magkakapatid. I was the only sibling na bumalik dito sa Bangbang kasi doon kami sa ibang barangay ng Pasig. So, ako bumalik talaga dito sa Bangbang. Mahal ko ang Pasig kasi sa totoo lang, pwede na kami mag-settle sa ibang lugar. Pero dito na pinanganak yung tatlo kong anak kasi yung panganay ko, siya yung namesake nung St. Gerard. So, yung St. Gerard, pangalan ng panganay kong anak. He was born in the UK also. So, yun, that's just a little something about myself. Self-made woman din pala to, Tita Asta. No, congratulations. Sinabi mo you grew up, nag-aaral ka part of your UK. Hindi ka ba British? Nangahanap ka ng accent, Resident, kasi magiging question kasi yun eh. Actually, I still have my British accent. I can still speak in my tongue language, which I grew up with. Pero I am recognized Filipino, so all the privileges of one Filipino, I have the same privilege. Kaya I am allowed to run for any public position. With that, thank you so much and congratulations again pala. Thank you talaga, Tita Asta. You always ask the best questions. I love you.
Here's another question. Another friend. She's a finalist in the Star Awards for Television. Best Female TV Host of Marites University. Rose Garcia. Vizcaya. Naka-Vizcaya bigla. Congratulations. Rose, your question. Regent, with your heart. Good afternoon. Ayan. Anyway, I'm sure po ako marami dito ang gusto din itanong to. So, itatawid ko na. Kumusta po? Kasi as you all know, Pasig is being governed by Kami, of course, Mayor Vico. How was it running or competing with him? Are you comfortable answering, Ate Sarah? Yeah. Okay. Oh, wow. Actually, no, sobrang suntok sa buwan ang sinasabi nila kasi syempre, ang kalaban namin isang pader, isang soto. Pero syempre, we're taking our chances. No, and syempre, bilang isang lehitimong Pasigenyo at alam ko kung ano nangyayari sa paligid ko. At syempre, nakatira ako sa sentro ng Pasig. I think I have, huwag naman overconfident na kinabahan nila. I think I have a good, to compete. It's friendly competition. Election is just one day, no? So, yun lang yung inaano ko na I want to enjoy what we're doing ngayon, the campaigns, going down. Kasi being a first time na papasok sa public service, gusto kong ma-enjoy lang yung makilala kong mga tao. And by that, siguro na natutuwa din ang mga tao sa akin kasi very excited silang makilala. Okay naman po kayo. Okay, it's hard. It's definitely a different path from being in the private sector. Siyempre, nandun na madaming ibang mga bago sa akin. Like, I just can't go out, no? Or kailangan may kasama ako palagi. Yun yung parang naiba sa buhay ko. Being busy. So, kasi ang nangyayari, I still work. Hindi ko pwedeng pabayaan din yung company namin. So, multitasking kami. And syempre, isa din akong ina, so I have to make sure in the evenings I'm with my kids. Just like Rose, who is a mom as well. Correct. Anyway, thank you po. Ayan. Kaya, of course, kay Ara. Ara, may mababago din ba kapag sa pagpasok mo sa politika? Eventually, win. Alin ang mababago? Dapat walang mabago sa atin. Sa atin wala. Of course, career, sa trabaho. Siguro, syempre magpo-focus tayo dito. Meron lang akong natirang commitment na tatapusin after election. But I'll be focusing if binigay sa atin yung pagkakataon, public service, I'll be focusing here in Pasig. Kasi ang ano namin ni Ate Sara, makita na ng tao na meron na kami na sa madaling panahon, meron na kami nabababang projects, may ginagawa na kami hanggat sa kaya namin maibaba na. Kasi syempre, life is too short, maraming, karamihan po dito, maraming may sakit talaga. Yun. So, isa sa nagustuhan ko, yung magkaroon ng free hospital dito sa Pasig. Okay. Okay, thank you po. Thanks, Rosie. Ate Sars? Ate Sars? Ang daming tao on my way here kanina, as early as what? 8:30? Ano po sila? Ano pinagaganap doon sa lobby? Actually, it's yung ID card. It's a smart. Parang kasi, di ba, we really want to go. We make Pasig a smart city. So ID card siya na ang tawag dito, yung data na sorry. Ayan, sample. Yan, ito yung sample. So this is the foundation card. So, kinukuha namin yung data ng bawat Pasigenyo para halimbawa, nag-avail sila ng
medical assistance, financial assistance, nebulizer, pang-glucometer. I-scan lang yung QR code para hindi ganun kahirap ang request. Parang wala paperworks masyado. Yes, less paperworks para kahit papaano hindi napapahirapan kasi hindi ko mo government, kumbaga, we're preparing, kung palarin mo kami. Nagsistart na kami na magparamdam kung paano maging isang smart city ang pamamalakad namin kung sakasakali. If I may comment lang yung tao mo kanina. Sabi ko, sana ganito lahat ng mga LGU staff na papasok ka, hindi ka wala, parang very accommodating yung mga tauhan mo, nakikita ko how they assist mga elderlies, even the receptionist girl, she was very, very accommodating. Actually, yan yung number one kong billing na, syempre from the private sector tayo, even though we would be in public service, wag naman tayo magbigay ng pangpublikong servisyo. Hindi tayo nagbibigay ng... Yes, kasi kumbaga tag na yan sa pampubliko eh. Masusungit, parang ang hirap i-approach. Hindi kasi I work in customer service. So, syempre gusto ko na matuwa ang mga taong papasok. Hindi yung parang takot sila. Natatakot na nga sila syempre sa building ko. I-accommodate ba sila o hindi. Tapos pagpasok ang susungit ng mga tao. Hindi pwede sa amin. Sobrang pleasant, sobra. I admire. The lady, sila ba yung mga naka-red kanina sa baba? Or ibang... Iba yan. Iba pa set. Iba pa rin. Iba pa The receptionist, gusto ko siya. Okay, at this point, we'd like to hear a question from John Bueno. What isa sa mga responsible blogger friends natin yan. O, diba? Hi, John. Kumagkaw. Ayan. Good afternoon po, Ms. Sarah, and of course, Ms. Hazel. Siguro kay Ms. Sarah, nina po muna ang question ko. I distinctly remember you also ran for councilor, like 2009, I think, in Quezon City. I'm from Quezon City, so medyo... Same district kayo ni Ara? Medyo different po yung district. Hindi naman pala eh. Charot lang. But I know the district that you belong to. Why did you like transfer districts, and nag-give up ka na ba sa Quezon City? Ganun po ba yun? Or... Oo nga, Mars, kwento mo. Paano yung nagtipat from original Pasig and then QC and then balik sa roots Yes, mo? you can transfer, you can register naman anytime you want. You can transfer. Totoo naman. Oo. Yung sa Quezon City, sobrang tagal na yun. So, dalaga pa ako, wala pa akong anak. And because you all know that my biological dad is from there. Sabi ko nga, siguro inano talaga ako na sa hometown ko, dito sa Pasig. At saka, iba yung pakiramdam ko pag bumababa ako dito sa Pasig. Kasi ganun siguro pag hometown mo. Kasi dito ako lumaki eh. Dito ako lumaki. Hindi talaga ako lumaki sa... Kasi nakilala ko, alam ng tao na nag-QC ako, artista na kasi ako. Pero nung hindi pa ako artista, Pasig is my home talaga. Oo, kaya minsan, binabalik ka talaga sa roots mo. Yung heart ko nasa Pasig, kaya nag-decide ako na if mag-run ako, I think dito sa Pasig. Hindi, sa Quezon City, siguro, hindi siguro destiny. Yeah. But you didn't give up on Quezon City politics per se? Parang give up na siguro, na kasi andito ako sa Pasig eh. Kaya nga sabi ko, iba yung joy na pag bumababa ako dito sa Pasig. Because I think kasi nga ito yung hometown ko. Everywhere I go, nakikita ko yung mga kababata ko, yung classmates ko, yung ninong ko. Pero pag sa QC, wala akong makitang mga kababata ko. Kasi doon na naging trabaho mo, kasi GMA, ABS, oo, doon kasi, yes. Diba? Pero sa ano talaga, sa Pasig, even ang, classmate ako ng mami. Tahanan talaga. Tahanan
kailangan talaga, as in talagang from, you know, from your roots.